Habang ang makapangyarihang rotary engine ng Mazda ay nasa gitna ng entablado, nagtataas ng kilay at nagpapasiklab ng debat. Maaari bang muling tukuyin ng revolusyonaryong teknolohiyang ito ang tanawin ng industriya ng EV? Sa isang kawili-wiling panahon kung kailan ang karamihan sa mga automaker ay hinaharap gamit ang mga mas bagong sistema ng makina na nag-aalok ng mas mahusay na gastos at kahusayan, Tinitingnan ng Mazda ang nakaraan sa pamamagitan ng muling pagbisita sa luma at inabandunang rotary engine nito. Ang rotary engine ay isang internal combustion engine na gumagamit ng ibang proseso. Nag-anunsyo sila ng isang bagong rotary engine na may mga kahangahangang feature na napakahusay na makakayanig sa buong industriya ng EV. Ngunit bakit nanganganib na buhayin muli ang isang nabigong sistema at bakit ang Mazda ay lubos na nagtitiwala na ito ay magtatagumpay? ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang sasakyan na nagawa ng Mazda. Samahan kami habang tinutuklasan namin ang kwento sa likod ng makina. Ang mga nakamamanghang pag-upgrade na ginawa nila at kung paano ito inaasahang gagana. Mga rotor Na gumaganap bilang mga piston at nakapirming pinyon. Na tumutukoy sa direksyon ng mga rotor. Kasaysayan ng rotor engine. Ang kagilagilalas na kwento sa likod ng bagong makina ng Mazda ay bumalik noong 1925. Ang Model T ng Ford noong panahong iyon ay nangibabaw sa mga kalsada, sa mga tuntunin ng mga benta at pagganap. Ngunit may mabigat na 4 na silindro na makina na madaling kumatok at uminit. Ang serye ng Chevrolet Superior D ng GM ay medyo dead on arrival dahil meron silang mga makina na hindi masyadong maaasahan. Ang mga Dodge na kotse ay kabilang sa mga pinakamalakas, ngunit palaging nanginginig dahil sa hindi balanseng mga bahagi ng piston. At may mga nakakainis na makina na nangangailangan ng madalas na pag-oiling at gumawa ng maraming ingay na may labis na mga vibrations. Ang industriya ng sasakyan ay lubhang nangangailangan ng mas maayos at mas mahusay na solusyon at iyon ay nang dumating ang rotary engine. Ang makinang ito ay ipinangako ng sikat na inhinyero at visionary na si Felix Wankel at nangako siyang maisakatuparan ito sa pamamagitan ng NSU, Isang maliit na kumpanyang Aleman na dalubhasa sa paggawa ng mga pinakamurang kotse at motorsiklo sa merkado. Si Felix Wankel ay isang sikat na inhinyero na ipinanganak noong 1902 na nangarap Napatunayan na mali ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mga tradisyonal na makina. Sa edad na 17, Meron na siyang ideya para sa kung ano ang magiging kilala bilang isang rotary engine. Ang makinang ito ay hindi gagamit ng mga piston tulad ng mga regular na makina ng kotse. ngunit mas gugustuhin na paikutin sa isang pabilog na paggalaw na ginagawang mas magaan, mas maliit. at mas makinis ang mga makina kaysa sa mga regular na nagdulot ng maraming problema. Nang sumagi sa kanyang isipan ang ideya, Hindi nag-aksaya ng panahon si Felix sa paglabas ng kanyang mga ideya sa paraang pinaniniwalaan niyang hindi Kailanman makakapagdulot ng mga panginginig ng boses at malalakas na tunog tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga makina. kaya't mula sa huling bahagi ng 1925 hanggang 1937, sinikap ni Felix na gawin ang kanyang ligaw na pangarap na isang katotohanan. ngunit tulad ng inaasahan, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanyang naisip. Bagamat matagumpay siyang nakagawa ng lab sa Heidelberg kasama ang pinakamahuhusay na inhinyero na kayang bilhin ng kanyang maliliit na bulsa, Noong 1951 lamang siya nagkaroon ng pagkakataong seryosohin ang kanyang trabaho. Pangunahin ito dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig at nang tuluyang naayos ang mga bagay-bagay sa Germany, wala siyang pondo para magpatuloy ang kanyang lab at kinailangan niyang magtrabaho sa isa pang kumpanyang tinatawag na NSU. at salamat sa kanilang kadalubhasaan sa paggawa ng mga kotse at motorsiklo, Sa wakas ay nagkaroon ng access si Felix sa mas mahuhusay na tool at lahat ng pera na kailangan niya para mabuhay ang kanyang makina. Ngayon ito ay kung saan ang mga bagay ay naging kawili-wili. Sa huling bahagi ng 1957, Pagkatapos ng mga taon ng dedication at pagsusumikap, tumakbo ang makina ni Felix Wankel sa unang pagkakataon. namamangha ang kumpanya habang tumatakbo ang makina sa hugis at sulok na rotor, umiikot sa loob ng isang hugis itlog na silid. Sa halip na ang mga piston ay gumagalaw pataas at pababa tulad ng sa tradisyonal na mga makina. Mas mabuti pa, Lumikha ito ng parehong mga ikot ng kuryente, ngunit may mas kaunting mga gumagalaw na bahagi at mas kaunting timbang. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pagkonsumo ng gasolina at mas mahusay na kahusayan. sa una, ang makina ay nag-overheat at halos masira. Ngunit salamat sa kanyang kasosyo na si Hans-Dieter Paschke, na gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa kanyang mga naunang modelo,
Ang karagdagan na ito ay gumana ng perpekto ng walang anumang mga issue na sumakit sa mas sikat na mga makina na ginawa ng Ford at GM. Ipinakita ito sa publiko ng NSU sa pamamagitan ng isang press conference hindi nagtagal. At ang kaganapan ay isang malaking tagumpay na mabilis na nakakuha ng atensyon ng mas malalaking kumpanya. Karamihan sa kanila ay gustong obserbahan ng mabuti at kumuha ng mga tala sa kung paano gumagana ang makina upang makagawa sila ng mas mahusay na bersyon nito ng mag-isa. Ngunit isang kumpanya lang ang gustong suportahan ng NSU na gumawa ng higit pang mga Karagdagan ng makinang ito at pagbutihin ang mga ito gamit ang mas malalaking mapagkukunan nito. kapansin-pansin. Ang kumpanyang gustong tumulong sa kanila ay hindi isang German firm, ngunit isang Japanese car maker na nakabase sa Hiroshima na tinatawag na Mazda. Ang kumpanyang ito ay pinamumunuan ni Tsunji Matsuda. At nakita niya ang potensyal ng makina na gawing kakaiba sa buong mundo, ang pinakamahuhusay na kotse ng Mazda mula sa mas malalaking tatak. Kahit na mas malaki ang Mazda kaysa sa NSU, Kilala rin ito sa paggawa ng mga budget car na halos hindi kahanga-hanga sa sinuman. ang kanilang tagumpay ay batay sa swerte at abot kaya. At iba't ibang mga bagong kakumpetensya ang tumataas upang kunin ang kanilang pwesto. Inaasahan ni Tsunji Matsuda na ang Wankel rotary engine ang magiging susi sa pagtaas ng mas mataas sa industriya ng sasakyan. At sa ilang sandali ay tama siya. Ang unang rotary engine na ginawa ng Mazda ay ang 1967 Cosmosport 110S. Ito ay medyo mas maliit kaysa sa karamihan sa mga ibinebentang kotse na may mataas na pagganap. At tumatakbo sa isang twin-rotor engine. Maraming Japanese user ang nagsabing nakakatuwang magmaneho at naging popular ito sa Europe at Amerika dahil sa kung gaano ito gumanap. Sa kabila ng pagiging mas maliit kaysa sa karamihan ng mga performance na kotse. Sa paglipas ng mga taon, Patuloy na pinahusay ng Mazda ang kanilang rotary engine at ginamit ito sa mga paparating na modelo tulad ng RX-3 at higit pa. Ngunit marahil ang pinakasikat na rotary car ay ang RX-7 na inilunsad noong 1978. At ito ang kotse na naging popular sa mga rotary engine dahil isa ito sa pinakamagagaan, pinakamabilis. At pinakaabot kayang mga sasakyan sa mid-range na merkado. Napakaganda umano nito kaya umani ito ng kultong sumusunod na tumagal ng ilang dekada. Ito ay naging matagumpay na ang serye ng RX ay hindi naglunsad ng susunod na henerasyon hanggang 2003 kasama ang RX-8. Ito ay isang 4-door na sports car na na-market din bilang isang sports vehicle, ngunit may mas praktikal at kahanga-hangang feature para sa karaniwang Joe. Ang Mazda ay medyo matagumpay pa rin sa paglulunsad na ito. Ngunit sapat na nakalulungkot. Ito rin ay sa puntong ito kung saan ang mga bitak ay nagsimulang magpakita. Kahit na ang mga pinakahuling RX na kotse ay may mga pinakaastig na disenyo at performance, Ang bawat pag-upgrade ay nagdulot ng mas maraming gas sa makina kaysa sa mga piston engine. higit pa rito, ang mga makina ay hindi sapat na matibay. Ito ay dahil sa mga apex seal na nagpapanatili sa rotor sa loob ng silid. Dahil sa patuloy na pabilog na paggalaw ng mga bahagi ng makina, Ang mga seal ay medyo madaling masira. Na nagiging sanhi ng mga sasakyan na unti-unting bumagal sa bilis at pangkalahatang pagganap sa bawat lumilipas na taon. Sinubukan ng bawat pag-upgrade na ayusin ito sa pamamagitan lamang ng pag-crank up sa pagganap ng mga mas bagong modelo. at habang iyon ay bumubuo sa pagkasira ng mga makina, Pinataas din nito ang mga carbon emissions sa mga modelong RX-6, RX-7, at RX-8. hindi rin nakatulong na ang mundo ay lalong nagiging kamalayan sa mga panganib ng carbon emissions sa ating klima noong 90s at unang bahagi ng 2000s. At dahil dito, Maraming bansa ang nakabuo ng napakahigpit na panuntunan sa uri ng mga sasakyan na pinapayagang pumasok sa kanilang mga hangganan. Noong 2012, Nang ang RX-8 ay nabigo na matugunan ang karamihan sa mga mas bagong pamantayan, ang Mazda ay tumigil sa paggawa ng mga rotary-powered na kotse ng buo. Ang lahat ng mga isyong ito ay humihingi ng tanong. Paano naging isang corporate nightmare para sa Mazda ang ganitong henyong ideya sa papel? Ano ang pinakamalaking depekto ng makinang ito? At paano nangangako ang pinakabagong edisyon ng Mazda na tutugunan ang bawat isa sa kanila? gaya ng makikita natin, Karamihan sa mga sagot ay nasa disenyo ng makina. Paano gumagana ang mga rotary engine? gaya ng alam natin, ibang-iba ang paggana ng rotary engine kumpara sa mga uri ng auto engine na kilala natin ngayon. Ang rotary engine ay gumagamit ng mga rotor na umiikot sa isang pabilog na galaw sa loob ng isang silid na hugis bilog na tatsulok. Ang mga tradisyonal na makina ay gumagana sa pamamagitan ng 4 na yugto ng pagkasunog. Ang una ay ang paggamit na gumagana sa pamamagitan ng paghila sa hangin at gasolina sa pamamagitan ng balbula. Ang ikalawang hakbang ay compression, kung saan pinipiga ng makina ang hangin at gasolina sa paraang handa itong sumabog.
At pagkatapos ay meron kaming pagkasunog, Ang yugto na nagsisimula sa pamamagitan ng isang spark na nagdudulot ng pagsabog na nagtutulak sa mga piston na nagtutulak sa sasakyan pasulong. pagkatapos ng pagsabog, Darating ang huling yugto na naglalabas ng natitirang gas bilang usok. upang ang proseso ay maaring magsimulang muli. Ang mga hakbang na ito ay nangyayari ng sunod-sunod. At ang ideya sa likod ng rotary engine ay para magawa ng makina ang lahat ng 4 na yugto ng sabay-sabay sa bawat buong pag-ikot ng rotor. Habang umiikot ang rotor sa paligid ng sira-sira na baras, Ang espasyo sa pagitan ng rotor at ng kamara ay nagbabago sa laki sa isang paraan na automatikong magsisimula sa lahat ng 4 na yugto. Sa papel, Ang idea ay para sa mga makina na maging mas malit at mas magaan. na may mas kaunting mga gumagalaw na bahagi kaysa sa mga piston engine. Ang isang typical na rotary engine ay may 3 gumagalaw na bahagi lamang, na ang rotor at 2 gears. Nangangahulugan ito na walang mga balbula Walang camshaft. o mas mahabang sistema ng timing. Sila ay dapat na gumawa ng patuloy na kapangyarihan na may mas kaunting gasolina. At dapat na maging solusyon sa mga pinakamalaking problema sa mga makina ng kotse. Kaya sa nagkamali ang lahat. Habang sa ibabaw ay tila ang umiinog na makina ng Mazda ay isang masamang ideya, Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita na ito ay isang practical na konsepto pa rin. Ang tanging dahilan kung bakit ito nabigo noon ay dahil ito ay minamadali. Kita mo, ang isa sa mga pinakamalaking issue na kinakaharap ng mga rotor engine ay ang sealing. Sa sarili nitong, Ang rotor ay may 3 matutulis na sulok. na tinatawag na mga apex, at bawat isa sa kanila ay may maliit na metal strip na tinatawag na apex seal. Ang ginagawa nito ay panatilihing buo ang housing ng engine upang ang compression ay makagawa ng maximum na dami ng enerhiya sa bawat cycle. nangangahulugan ito na kung ang silid ng compression ay may tumagas na patuloy na lumalawak, magkakaroon ng mas kaunting kapangyarihan at pagganap sa makina sa bawat cycle. At pagkatapos ay dumating ang malaking problema. Dahil ang rotor ay palaging umiikot at dumidikit sa mga pader ng goma ng silid, Ang mga seal ay mas mabilis na naubos kaysa sa mga piston ring at nawala ng compression ang makina. Ang mga seal na ito ay natural na napuputol ng mas mabilis habang lumalaki ang makina, na nagpapahirap sa mga sasakyan na magsimula sa bawat lumilipas na taon. habang humahantong din sa mas mabilis na pagsunog ng gasolina at mas mabagal na pagtakbo sa panahon ng malamig na panahon. Ang pangalawang depekto ay matatagpuan sa sistema ng langis ng lumang makina. Hindi tulad ng mga tradisyonal na makina. Gumagana ang mga rotary system sa pamamagitan ng pag-inject ng langis sa combustion chamber upang panatilihing lubricated ang mga apex seal. ang langis na ito ay nasusunog kasama ng gasolina. na humahantong sa mas maraming emisyon at carbon buildup sa mas maikling oras. Dahil sa kung paano nagiging halata lamang ang isyong ito sa mga mas lumang modelo, Ang butas na ito ay mahirap mapansin ni Felix Wankel. Ang lumikha ng makina na nag-isip na ito ang tiyak na solusyon sa labis na paglabas ng carbon at pollution sa ingay. Nabigo rin siya na mapansin na ang mga emisyon ay magbubunga ng mga bakya na lalong nagpapahina sa selyo. hindi rin nakakatulong na ang hugis ng combustion chamber sa mga lumang rotary engine ay napakahaba at manipis. Na nagpapahirap sa pagsunog ng gasolina sa mahusay na paraan. Sa paglipas ng panahon, Humahantong ito sa nasayang na gasolina at hindi nasusunog na mga hydrocarbon na lumalabas sa tambutso. Napakasama noon na kahit na ang mga pinahusay na edisyon na ginamit sa mga modelong RX-7 at RX-8 ay hindi Makasabay sa modernong fuel economy habang gumagawa ng nakakalaso na dami ng usok kaysa sa mga normal na piston engine. Ito ay humahantong sa amin sa huling issue na kailangang harapin ng mga mas lumang rotary engine. at kakaiba, Ang problema ay init. habang ang mga bagong kotse ay halos hindi nahihirapan sa mas mataas na temperatura, Ang kailangan lang ay ilang taon para mag-overheat ang mga kotse ng Mazda. Ang dahilan sa likod nito ay nagmula sa compact engine block na may napakaliit na espasyo para sa mga cooling channel. At ito ay masamang balita para sa isang umiikot na rotor na gumawa ng maraming init sa mga normal na RPM. Kung ang naturang makina ay walang maayos na sistema ng paglamig, kung gayon ang mga bahagi ng makina ay madaling mag-overheat, Dahan-dahang niluluto ang sarili ng buhay hanggang sa ang mga seal at panloob na bahagi ay halos hindi na magamit. Ang lahat ng mga problemang ito ay kung bakit maingat na isinasaalang-alang ng Mazda ang pagpili ng kanilang makina para sa paparating na RX-9. Nais nilang gumawa ng isang malakas na sasakyan na ginamit pa rin ang rotor engine, ngunit parehong cost-effective at friendly sa kapaligiran. at ito ay humantong sa pagbuo ng kanilang bagong makina na tumatakbo sa lumang rotary system. Kaya't sa lahat ng ito sa isip, manatili sa amin habang pinaghihiwa-hiwalay namin ang mga pag-upgrade na ginawa nila gamit ang bagong makina
ng paisa-isa. Paano gumagana ang bagong makina? Kahit na ang anunsyo ay ginawa kamakailan, Ang paggawa sa bagong makina na ito ay nagsimula noong unang bahagi ng 2013 sa punong tanggapan ng Mazda sa Hiroshima sa Japan. Hindi nagtagal matapos ang kanilang mga rotary na kotse ay hindi na ipinagpatuloy sa Europa at Estados Unidos. Nagsimula ito bilang pagsusuri sa postmortem upang malaman kung ano ang Naging mali sa orihinal na disenyo ng makina ni Felix Wankel at Hans-Dieter Paschke. Sa gitna ng pangmatagalang operasyong ito, Isang layunin ang nasa isip ng Mazda. gumawa ng isang abot-kayang makina na magbaon sa Tesla sa natitirang bahagi ng kompetisyon. Ang unang bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga apex seal. Para matupad ng RX-9 ang hype, ang isang pangunahing layunin ay gawing mas malakas at mas matagal ang selyo kaysa sa anumang ginawa nila noon. habang pinananatiling pareho ang hugis ng pabahay. Ang mga pinakabagong prototype na ipinahiwatig sa panahon ng anunsyo ay gagamit ng mga ceramic coatings na may carbon-infused alloys upang mabawasan ang init at masira. Susunod, muling idinisenyo nila ang silid sa pamamagitan ng pagbabago sa hugis ng mga muka ng rotor. Sa mas malawak na mga butas at pattern sa ibabaw ng mga rotor, Magkakaroon ng mas mahusay na pag-agos ng hangin at gasolina para sa mas maayos na pag-aapoy. Ngunit hindi ito titigil doon. nangangako ang bagong makina na magbibigay din ng mas mahusay na kontrol sa langis kaysa sa anumang ginawa ng Mazda dati. Ito ay dahil plano nilang i-digitize ang ilang bahagi ng engine gamit ang advanced na AI software na makakatuklas ng real-time na pangangailangan ng mga Pangunahing bahagi ng makina at magbibigay lamang ng tamang dami ng langis sa tamang oras. pipigilan nito ang labis na pagpapadulas at pag-aaksaya ng langis habang pinoprotektahan pa rin ang mga seal mula sa pagkasira. Sinusuri nila ang mga sistem na nagagawang mag-recycle ng ilan sa singaw mula sa langis. Sa pamamagitan ng pagpapadala nito pabalik sa makina upang magamit ito ng mas mahusay. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, Uwasa ang Mazda na malutas ang mga issue sa paglabas ng carbon na sumakit sa mga modelo ng RX ng mga nakaraang henerasyon. Ang bagong engine ay nagpapatuloy sa mga bagay sa pamamagitan ng pagsasama ng mas Mahusay na mga sistema ng paglamig na nagpapalipat-lipat ng mga coolant sa mas mahusay na paraan. Dahil sa likas na katangian ng mga ulat, Malamang na ang coolant ay isang hybrid na organic acid substance. Na supercharged ng silicated additives upang protektahan ang mga metal na bahagi ng engine. Sa pH na mahusay na gumagana sa aluminyo, Magkakaroon din ito ng long life formula na hindi bababa sa 5 taon o 150,000 milya na may mga nanoceramic particle na natural na lumilikha ng heat shielding layer sa paglipas ng panahon. sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito, ang mga makina ay posibleng tumagal ng mas matagal na may mas maraming paggamit kaysa sa pagkasira sa mataas na paggamit. Ngunit para maging ligtas, Isinasama rin ng Mazda ang mas mahuhusay na materyales na lumalaban sa init para sa mga panloob na bahagi kabilang ang mga rotor at side housing. upang matulungan ang makina na makaligtas sa matataas na bilis ng walang pag-warping kapag ang mga natural na layer ng nanoceramic ay hindi humawak. Ito ay humahantong sa amin sa marahil ang pinakakawili-wiling aspeto ng disenyo at arkitektura ng bagong makina. at iyon ay ang bagong sistema ng extension ng hanay ng Mazda. Sa sorpresa ng lahat, Pinili ng Mazda na gamitin ang rotary engine bilang isang range extender para sa mga Hinaharap na hybrid engine sa iba pang mga kotse bukod sa mga paparating na modelo ng RX. Ito ang kanilang bagong sistema ng pagkasunog na idinisenyo upang magbigay ng mas mataas na pagganap na may napakababang input. paano ito posibleng gumana? Sa pamamagitan ng paggawa ng rotary engine na i-charge ang electric motor sa pamamagitan ng baterya ng kotse. Sa halip na direktang paandarin ang mga gulong tulad ng sa mga lumang modelong RX at karamihan sa mga tradisyonal na sasakyan, Ang makina ay tatakbo sa tuloy-tuloy na bilis upang kontrolin ang mga emisyon at i-optimize ang paggamit ng gasolina. Habang iniiwasan din ang mataas na stress na sumalot sa mga nakaraang modelo ng RX. kapansin-pansin. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Mazda ang ideyang ito. Dahil ito ang blueprint para sa konsepto ng Mazda 2 EV Rotary Range Extender, hindi pa matagal na ang nakalipas. Ngunit kahit gaano ito kapanapanabik, Hindi inilalagay ng Mazda ang lahat ng mga itlog nito sa isang basket. ang kumpanya ay may isang mas malaking plano sa paggalaw. Ipinapakita ng mga kamakailang ulat na ang Mazda ay may dalawang prototype na sumasailalim sa pagsubok at ang pangalawang bersyon ng bagong rotary engine ay direktang naghahatid ng kapangyarihan sa mga gulong. Ang bersyon na ito ay inaasahan na maging mas malakas at makagawa ng hindi bababa sa 300 lakas kabayo para sa isang twin-rotor setup na higit sa 1. Ay lamang!
Ang pangalawang version ng rotary engine ay kasalukuyang sinusubok sa Japan at Europe. At ang mga ulat ng insider ay nagpapahiwatig na ang Mazda ay nagnanais na ipakita ang huling version sa pagitan ng parehong mga prototype sa susunod na ilang taon. Ngunit kahit na ito ay nasa isip, napakaraming hype na pumapalibot sa paparating na makina na madaling makalimutan na ang Mazda ay muling ibinabagsak ang sarili sa isang mataas na mapagkompetensyang merkado kung saan maraming kumpanya ang nauna na sa electric at hybrid na teknolohiya. Ang mga kumpanyang ito ay nag-aalok ng mas mahusay na mga tampok na kahit Na ang paparating na makina ng Mazda ay maaring mahirap na makipagkompetensya. Magsimula tayo sa marahil ang pinakamalaking banta sa tagumpay ng bagong makina ng Mazda, Tesla, ang mga hadlang ng Mazda sa competition. Ang Tesla's EVs ay ang mga nangingibabaw sa merkado ngayon at nauna na sa laro na ang kotse na malamang na makipagkumpetensya sa rotary engine na modelo ng RX-9 ay halos 5 taong gulang na. Ang kotseng ito ay Model S Plaid ng Tesla. At inilunsad ito noong Hunyo 2021. Ito ay isang game changer. At nangingibabaw pa rin ito sa laro na may acceleration mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob ng 2 segundo. Ito ay isang tampok na tila nahihigitan ang anumang maaring ilabas ng Mazda sa ngayon at ito ay dahil sa isang pangunahing depekto na umiiral sa bawat rotary engine. Gaano man ito kahusay? At ang problema ay ang isang rotary engine ay hindi makakagawa ng parehong dami ng torque sa isang iglap na maaring gawin ng isang EV Kahit na ito ay tumatakbo sa isang hybrid na setup. Naipakita na ni Tesla sa mundo kung gaano kalaki ang kapangyarihan na maaring mabuo ng isang EV. At ang mga resulta mula noong 2021 ay hindi gaanong kapansin-pansin. Sa madaling salita, ang isang purong EV ay palaging bumubuo ng mas instant na kapangyarihan kaysa sa isang hybrid na sasakyan. Ito ay kadalasang dahil ang mga dekuryenteng motor na hindi gumagana kasabay ng isang subsystem na tumatakbo sa gasolina ay maaaring maghatid ng instant torque kapag pinindot ang accelerator. mabilis at pare-pareho ang kapangyarihang ibinibigay nito dahil ang mga EV ay ginawa upang i-maximize ang paggamit ng mga dekuryenteng motor upang i-convert ang electrical na enerhiya sa mechanical na enerhiya na may napakakaunting pagkawala ng kuryente sa daan. Ang isang hybrid na sasakyan, sa kabilang banda, ay kailangang harapin ang pagkompromiso sa ilan sa mga lakas ng dekuryenteng motor para maging kapaki-pakinabang ang panloob na combustion engine. Kaya habang ang dekuryenteng motor ay nakakatulong sa kahusayan, ang combustion engine pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Bilang epekto, dahil ang kapangyarihan ay hindi direktang nagmumula sa dekuryenteng motor, ang paparating na RX-9 ay malamang na hindi magkakaroon ng agarang tugon ng torque para sa agarang pagbilis. Hindi ito magiging issue kung ang lineup na ginamit at binalak para sa paparating na mga makina ng Mazda ay hindi ibinebenta bilang mas maliliit na sports car. Kung ang mga mas lumang modelo sa kasalukuyang disenyo ay naglalayon sa isang kaswal na merkado, hindi ito magiging issue. Ngunit sa alinmang paraan, malamang na ang rotary engine ng Mazda ay malamang na walang kung ano ang kinakailangan upang makipagkumpetensya sa mas mahusay na pinagmumulan ng kuryente ng Tesla na ginamit sa Model S Plaid, at hindi lamang ito ang kumpanyang agresibong pumapasok sa EV market. Ang isa pang pangunahing manlalaro na magiging problema para sa Mazda ay ang Ford. At tulad ng Tesla, meron din itong mas lumang makina na maaring makipagkumpetensya sa paparating na powerhouse ng Mazda. Ito ang makina na ginamit sa Mustang Mach-E, isang kotse na inilabas noong Disyembre 2020. Ang SUV na ito ay napakahusay sa mga customer, kung kaya't binigay nito ang nakikipagkumpetensyang Model Y ng Tesla para sa pera nito na ang GT Performance Edition ay ganap na pinalabas ang kompetisyon. Higit pa rito, ang Bolt EV ng Chevrolet ay nasa merkado mula noong 2017 at nakakuha ng upgrade noong 2022. Ngunit patuloy itong isa sa mga pinakaabot-kayang EV sa merkado na may hanay na higit sa 250 milya. Bagamat ang makina nito ay hindi nag-aalok ng kasing dami ng performance na ipinangako ng paparating na makina ng Mazda, ito ang pinakamalamang na opsyon para sa mga mamimili na apektado ng pagtaas ng presyo ng gas sa ekonomiya ngayon. ang tanging pagkakataon ng Mazda na talunin ang mas murang sasakyan na ito na may mas mababang performance ay kung bumaba ang mga presyo ng gas bago ilunsad ang makina kasama ang RX-9 nang hindi bababa sa 2 taon mula ngayon. Ang Bolt EV ng Chevrolet ay naninindigan ngayon bilang ang pinakamahusay na shift para sa mga EV na nagiging mainstream. At ito ay may matatag na hawak sa isang merkado na tiyak na mahihirapan ang rotary engine ng Mazda na makapasok. Dahil sa likas na pagkasunog sa loob,
Mas mahirap makipagkumpetensya sa mga EV na may mas mahabang hanay at mas mababang gastos. Ngunit ano ang tungkol sa mga luxury model? May tsansa bang manalo ang Mazda sa bagay na iyon? Alamin natin. Magtatagumpay kaya ito? Ang pinakamahusay na paraan upang malaman ito ay sa pamamagitan ng Paghahambing nito sa isa pang puwersa sa loob ng industriya ng EV na inaasahang mangibabaw. At yun ay ang Lucid Motors. Sa kanilang Lucid Air Sedan Dream Edition na inilunsad noong Oktubre ng 2021, Mayroon kaming makina na umaabot sa kabuuang hanay na mahigit 500 milya sa isang singil. Ito ay higit pa at higit pa sa anumang bagay na mayaalok ng rotary engine sa mga tuntunin ng kahusayan sa gasolina At ang mga gasgas lamang sa ibabaw ng kung ano ang mayaalok ng Lucid Air na may acceleration na umaabot sa 60 milya bawat oras sa loob ng 2. 4 segundo. Kahit na ang isang mas bagong kumpanya ng EV ay inaasahang hihigit sa pagganap ng Mazda's RX-9. Kanilang 4 na taong gulang na R1T electric pickup truck na inilabas din noong huling bahagi ng 2021. Nagbibigay ito ng higit sa 300 milya ng saklaw na may acceleration hanggang 60 milya bawat oras sa loob ng 3 segundo. Mula pa rin noong 21. Mayroon kaming lubos na minamahal na Volkswagen ID4. Ito ay may maraming mga tampok na ang umiinog na makina ng Mazda sa yugtong ito ay mahihirapan ng husto, Kabilang ang mga high-tech na tampok na malamang na hindi matagpuan sa RX-9 dahil sa mga limitasyon ng rotary system. Ang iX ng BMW ay inilunsad noong Nobyembre ng parehong taon at tatayo bilang Isang mahirap na karibal para sa RX-9 sa pamamagitan ng mas mataas na pagganap nito. Halos nababahala kapag napansin namin na ang paparating na BZ4X ng Toyota ay ang Pinakabagong kotse na may makina na maaring makipagkumpetensya sa kung ano ang iniimbak ng Mazda ngayon. At ito ay lumabas noong Hunyo 2022. Mula sa mga halimbawang ito lamang, malinaw na ang muling pagpasok sa merkado ay magiging napakahirap para sa Mazda, Lalo na sa mga problema na sumasalot sa rotary system na naroon pa rin ngayon kung ihahambing sa Mode advanced na mga system na naroon hanggang ngayon kung ihahambing sa mode advanced na mga system. Kaya kung nasa isip ang mga halimbawang ito, Paano sisirain ng Mazda ang industriya ng EV kapag tumatakbo ito sa isang malayong lumang sistema? ang mga sagot ay komplikado. Kaya't hatiin natin ang mga ito. upang tumayo sa mataas na mapagkumpetensyang merkado na ito. Ang Mazda ay kailangang maging napaka-bold at agresibo sa diskarte nito. Kailangan nilang makabuo ng isang kakaiba at makabagong solusyon na humahawak sa lahat ng mga problema na dulot ng kanilang rotary system. Ang hamon ng Mazda ay nagmumula sa dalawang pangunahing problema, nag-aalok ng isang kotse na environment-friendly habang nananatiling tapat din sa kapanapanabik na karanasan sa pagmamaneho na kilala sa tatak nito. Upang gawin ito, maaaring gawing kakaiba ng Mazda ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng RX-9 na medyo naiiba na may mas mataas. Napagtuon sa sporty handling at agile performance kaysa sa mas mataas na range at mabilis na acceleration na kilala sa Tesla. Nangangahulugan ito na ang Mazda ay kailangang maging maingat sa kanilang marketing ng RX-9 bilang Isang sports car sa pamamagitan ng higit na pagtutok sa kaligtasan at kaginhawahan sa bilis at kilig. Ang RX-9 ay kailangang maging perpektong balanse na maaring makaakit sa sino mang gustong subukan. ngunit hindi lang iyon ang hamon na kailangan nilang harapin. Halimbawa, Sabihin nating gumagana ang plano at pinipili ng maraming tao na bilhin ang RX-9 kaysa sa Model S Plaid ng Tesla. Ang pinakamalaking hamon ng Mazda kapag nangyari iyon ay ang pagsunod sa napakalaking kakayahan sa produksyon ng Tesla. Mas malamang na makikipagpunyagi ang Mazda sa mass production kapag mataas ang demand ng kanilang mga produkto. ang tanging paraan upang panatilihing mataas ang demand ng kanilang RX-9 at mga modelo sa hinaharap ay sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga sasakyan na abot kaya sa simula ng hindi isinasakripisyo ang kalidad ng ipinangakong karanasan sa pagmamaneho. Nangangahulugan ito na ibenta ang kanilang mga sasakyan ng lugi sa maikling panahon kung kinakailangan. Kung magagawa ng Mazda ang hit sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas budget-friendly na hybrid na hindi na kompromiso sa performance, malamang na makuha ng kumpanya ang atensyon ng mga customer na sensitibo sa presyo. Na gusto ang mga EV ngunit nahihirapang pumili dahil sa kadalasang kamahalan ng mga ito. Ang isa pang magandang diskarte na isinasaalang-alang ng Mazda ay ang pagtap sa lumalaking demand para sa mas maliliit na sasakyan na madaling magkasya sa masikip na species ng paradahan. Bagamat ang kumpanya ay palaging kilala sa paggawa ng mga kotseng may temang pang sports na mas maliit kaysa sa karamihan ng iba mula sa kompetisyon. hindi angkop ang mga ito para sa mga kapaligirang pang-urban at mga user na hindi gaanong nagmamalasakit sa pampamanhid na iyon. Higit pa rito,
Ang pinakamahusay na mga modelong may mataas na pagganap ay kilala sa pagiging Mas malaki kaysa sa mga regular na kotse sa mga paraang nasa likod ng praktikal. Kunin ang Tesla Model S bilang halimbawa. Kahit na ito ay isang sedan, Ito ay medyo mahaba pa rin kumpara sa ibang mga kotse na karaniwang ginagamit sa mga lungsod. Ito rin ay nagiging isang sakit na gamitin sa mga mataong urban na lugar kung saan ang mga parking spot ay mas maliit at mas limitado. Maaring pakinabangan ito ng Mazda sa pamamagitan ng paggawa ng RX-9 na mas compact at mahusay sa paraang agad na nakakakuha ng atensyon ng mga potensyal na customer at tagahanga ng mga EV. Ang isa sa mga pangunahing aspeto ng pangitain ng Mazda para sa RX-9 ay upang lubos na mapabuti ang buhay ng baterya at hanay ng modelo. Sa katunayan, Dalawa sa pinakamahalagang salik na karaniwang iniisip ng mga mamimili kapag bumibili ng EV ay ang bilis ng pag-charge at buhay ng baterya. Ang pagkabalisa sa saklaw ay isang problema na tumagal hanggat ang industriya ng EV, kaya't naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga taong umaasa sa mga dekoryenteng sasakyan. Gustong-gusto ito o ayawan, bawat user na lubos na umaasa sa mga EV ay naghahanda para sa pinakamasama sa halos bawat mahabang biyahe sa puntong ito. Ngunit mas makikinabang ang Mazda kung magtutuon sila sa paggawa ng sapat na compact ng kanilang mga sasakyan upang umasa sa mas maliliit na baterya na mas mabilis na nag-charge ngunit gumagawa pa rin ng parehong mga resulta. Tulad ng mas mabibigat na mga modelo ng Tesla na may mga kakayahan sa supercharging. Ngunit kahit na sa lahat ng iyon, ang Mazda bilang isang tatak ay mas maliit pa rin na manlalaro sa EV market na may mas kaunting mga mapagkukunan kumpara sa Tesla. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi nila maaring dominahin ang merkado tulad ng ipinangako. Kung tumuon sila sa paggawa ng hybrid na sasakyan na umaakit sa mga particular na pangangailangan ng customer na hindi ibinibigay ng mga purong EV, hindi nila kakailanganing higitan ang Tesla sa anumang bagay. Ngunit magtagumpay pa rin sa pamamagitan ng pag-ukit ng sarili nitong espasyo sa mabilis na lumalawak na industriya. Kaya ano sa tingin mo? Manggibabaw ba ang Mazda sa industriya ng EV gamit ang kanilang bagong rotary engine o babagsak at masunog ang proyekto tulad ng nangyari sa nakalipas na dekada? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa video, mangyaring siguraduhin na gusto mo, ibahagi at mag-subscribe. Gayun din, mag-click sa susunod na video na ipinapakita sa iyong screen. masisiyahan ka.